Sa kaharian mo, Panginoon. Lord, kitang-kita niyo po sa umagang to ang aming pusong sumasamba, ang aming pusong nagpupuri, Lord. At Lord, patuloy na umahanap sa iyo pong mukha, Panginoon. The Bible said, if God is for us, who can be against us? Kaya po, pag ikaw ang aming kakampi, Panginoon, sigurado po ang tagumpay, Panginoon. Kapag ikaw po ang aming kakampi, Lord, sigurado ang kagalingan, O God. Kapag ikaw po ang aming kakampi, Panginoon, wala pong makakagapi sa amin, Panginoon. Lord, anumang bagay na umahamon sa aming buhay, sakit, karamdaman, financial trouble, Lord, family brokenness, O God. Lord, alalahanin sa future, sa anak, sa pasukan. Lord, lahat ng ito, Panginoon, kayang-kaya mo, Panginoon. Amen. Ikaw po yung Diyos namin na lalaban sa amin, Panginoon. Yes, Kagaya Lord. po ng iyong ginawa sa iyong anak na si David, Panginoon. Amen. Lord, ikaw po ang kanyang kumpiyansa, Panginoon. Yes, Lord. And Thank you. even, Lord, sa aming kapanahunan, ikaw pa rin po ang aming kumpiyansa, Panginoon. Amen. Lord, ng mga bagay, Lord, na ginagawa namin, Lord, hindi po namin kayang ibigay ito 100%, Lord. Yes, At Lord. alam namin, Lord, ikaw pong bahala sa mga bagay na hindi namin Amen. kaya, Panginoon. Amen. And even, Lord, kaya po namin, Lord, sa iyo pa rin namin ipinagkakatiwala, Yes, Panginoon. Lord. Thank you. Lord, ang aming pong inawit all about declaration, Lord, and the word amen in Abrahamic declaration, affirmation, ang ibig sabihin po ay, so be it. Amen Amen, means Lord. agree. Amen means truly. Yes, Lord, Lord. that ikaw, Panginoon, ang aming pinapanalanginan, Amen. Panginoon. Amen. Hallelujah means our unity in Christ. Na naniniwala tayo na lahat ng ating petitions in prayer ay naririnig niya. Amen. Kaya po sa ating dulo ng ating panalangin, lagi natin binabanggit ang salitang Amen. It means, Lord, so be it, Lord. Yes, Lord. Your will be done, not our will be done. Yes, Make Lord. your plans will be established, Lord. Amen. Kaya po anumang bagay ang aming pangarap sa future, marami po kaming gustong mangyari sa buhay namin, Yes, magaganda. Pero Lord, yung kalooban mo pa rin ang mangyari, Panginoon. Amen. Kaya po sa bawat isa rito na dumadaan sa mga oras ito, ng mga pagsubok, ng mga bagay na ayaw mong daanan, sabihin mo lang po sa Lord, your will be done, Lord. Your will be Not done. our will be done. Yes, Lord. Sabi po ng isang kwento kahapon ni Bishop, meron daw pong isang naligaw sa isang gubat. Tumawag po yung kanyang bangka, napadpad siya sa isang isla. At doon po sa isla na yon, wala pong kasigurado na siya ay makakatawid pa, makakabalik pa. One time po, tumawag siya sa Lord. Sabi niya, Lord, tulungan niyo po akong makalis dito sa lugar na to. Alam niyo po, nang binanggit niya yun, lalong tumaas yung tubig. Lalong natakot siya, lalong sinisi niya ang Lord na bakit kabaligtaran yung nangyayari. Alam niyo po, nangyari po, may dumating po, may napadaan po ng mga rescuer doon. At nakita siya at niligtas po siya. At nung pong tinanong niya bakit sila napadpad doon, sinabi po nila na tumaas ang tubig at napadpad sila doon sa islang yon. Alam niyo po sa buhay natin, may mga sagot si Lord na parang ayaw mo. May mga ginagawa si Lord na ayaw mo. Pero paraan po pala ni Lord yon para sa ikabubuti natin. Para sa ikagaganda po ng ating buhay. Ang tawag po natin dyan ay proseso ng ating pong Panginoon. May mga bagay po na ginagawa sa atin si Lord. Maybe, tinuturuan po ang ating puso. Maaari po sa mga oras na to, tinatama ka lang ni Lord para maging deserve mo po yung mga promises niya sa buhay mo. Kaya po pinapadaan ka sa mga trouble times. At kung ikaw po nahihirapan sa mga oras na to, tinatanong mo ang Diyos kung kakayanin mo pa ba. Sabi lang po niya sa kanyang pangako, at ito po yung pangako niya sa atin lahat, I am with you always. Ito po yung kanyang pangako kay Joshua, na anumang gagawin mo, sasamahan kita. Ganon din po sa mga disciples na binanggit niya, I am with you always to the very end of the age. Na ang isang tao pong na kay Lord, patuloy na sasamahan niya. Amen. Patuloy po na iingatan niya, patuloy po nagpapalain niya. Kaya po ngayong umagang to, patuloy mong i-meditate ang kabutihan ng ating Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord. Patuloy mong makita kung ikaw po ay dumaan ngayong linggo na to na napakaraming pagsubok, napakaraming paghihirap,
Alam niyo po, isa po yan sa paraan ni Lord para maging deserve mo ang kanyang mga pangako. Paraan po ni Lord yan para mas lalo kang magtiwala sa Kanya, mas lalo kang umasa, at hindi po tayo magmalaki sa ating mga sarili, sa mga kaya nating gawin. Yes, Lord. Dinadala po tayo ni Lord sa mga trap moment ng ating buhay para makita mo na wala kang ibang dapat asahan kundi siya. Yes, Lord. Kaya po sa umagang to, magpalinis po tayo sa Panginoon habang pong ipinamimigay ang mga saro po at ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Patuloy mo po siyang kausapin. Patuloy ka pong humingi ng tawad, magpalinis, magpasiyasat sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Have time to reflect because Communion Sunday is all about cleansing Sunday. Marami pong nagparumi sa atin, pero ito po yung pagkakataon para po tayo malinis muli ng dugo ng ating Panginoon. Maaari pong nagparumi sa atin, kayabangan, pride, pumumuhay sa sariling pamamaraan. Pero ang Diyos po natin, may nakalaan na pong plano sa atin. Kailangan lang po natin malaman at sundin po ang kanyang magandang plano po. Ang sabi po sa mga unang Korinto, Kabanata 11, talata 23 hanggang 32, ang sabi po sa verse 23, sabi po rito, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon. Ang nagsasalita po rito ay si Apostol Pablo. Ang sabi po dito, noong gabi, siya ipinagkalulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Verse 24, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon. At sinabi, ito ang aking katawan, na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Verse 25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos, na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng kopa ng Panginoon na hindi sa paraan na nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Verse 28, kaya't dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Verse 29, sapagkat ang sino mang kumakain, umiinom ng kopang hindi kinakilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo. At may ilan na ngang nangamatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon, ngunit hinahatulan niya tayo. Hinahatulan tayo ng Panginoon. Verse 32, ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Kaya po, church, sa umagang to, may mga bagay na itinuturo sa atin si Lord. Pinapalo tayo minsan ng Lord. Hindi dahil tayo makasalanan, hindi tayo dahil dahil gusto niya tayong mapasama. Ginagawa po ng Lord ito upang ma-prepare po tayo sa ating pong life in eternity. Upang maging deserve natin ang bayan na langit na Kanya pong inihanda sa atin. Kaya po sa mundong to, mararanasan natin ang pagtutuwid ng Panginoon. Magpatuwid lamang po tayo sa Panginoon. Sapagat ang mga matigas daw po ang puso, mga manhid, nabubuhay sa sariling kakayahan, sila po ay mapaparusang kasama sa libutan. At ang parusa pong ito ay buhay na walang hanggan na pagkahiwalay sa ating Panginoon. It is separation between God and humanity. Kaya po tayo pong mga anak ni Lord, tayo po ay nagpapasalamat dahil tayo niligtas na po, hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi po sa ating Panginoong Hesus. Yes, Lord. Thank you, Na Lord. voluntarily
He stepped on the cross. Yes, Lord. Nagpapako para sa iyo at sa akin. Upang hindi natin maranasan ang galit ng Panginoon Yes, Lord. sa dulo ng kanyang pong pagparito. Amen. Kaya po ating pong ipagpasalamat sa Panginoon yung buhay na walang hanggan, na garantiya na po na meron tayo Yes, Lord. through our Lord Jesus Christ. Yes, Lord. Ating pong ipagpasalamat ang kanyang patuloy na pagsama sa atin. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Hawakan po natin ang ating ito pong tinapay, simbolo po ng katawan ng ating Panginoong Yesus. Yes, Lord. Ating pong kainin sa mga oras at ito. Taas po natin ang kopa, simbolo po ng dugo ng ating Panginoong Yesus. At ating pong inumin ang simbolo po ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang to, Panginoon. Salamat po, patuloy mong nililinis ang aming puso, ang aming buhay. Salamat po, patuloy kami nakakalaya sa mga umaalipin sa amin, Panginoon. Lord, patuloy ang bawat sa amin po yung mga anak mo, Panginoon. Patuloy na maka-breakthrough in life, O God. In all aspect of our life, sa relasyon, sa trabaho, sa pag-aaral. Lord, magtatagumpay kami dahil kasama ka namin, Panginoon. Magtatagumpay kami, Panginoon, dahil alam namin, Lord, nauna ka na sa tagumpay, Panginoon. Inaantay mo na lang kami sa dulo ng aming journey na ito, Panginoon. At Lord, our greatest victory, Lord, is when our name put in the book of life, Panginoon. Kaya po ngayon pa lang, Lord, salamat po. Inuukit mo na po ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Ngayon pa lang po, Panginoon, alam namin, Lord, na kami po ay nakadesenyo for the eternity, O God. Yes, Lord. Salamat po ng marami, Lord. Ang aming puso ay may galak, Yes, may Lord. saya, Thank you, Lord. may pagpupuri dahil alam namin, kaharap namin na andito ang Diyos na buhay, na totoo, the faithful and true Jesus Christ. We love you, we honor, praise you, God. This is our prayer, the mighty name of Jesus. Everyone will say, Amen and Amen. The best luck po sa ating pong Panginoon at makakaupo po tayo sa presensya po ng ating pong Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At sabi mo sa katabi mo, blessed Sunday morning. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sino pong masaya ka na andito ka po muli sa gawain ng ating Panginoon? Amen? So, napakaganda po na ikaw po ay nasa gawain ng mga ng Panginoon. Kapag po ikaw ay nasa mga gawain ng ating Panginoon, ikaw po ay lalago. Ayan. At pag sinabing paglago, hindi po kaya ng katabi mo na siya ang gumalaw para sa iyo. Kaya po ang paglago sa ating Panginoon, tawag dyan personal. Amen? So, kung gusto mo raw makilala pa si Lord, dapat ikaw mismo. Sabi po ng Jeremiah 29 verse 13, You will seek me and find me if you seek me with all your heart. So, ang pagkilala kay Lord ay hindi siya madali. Tama po? Ako po for the past 13 years, mas lalo ko pa siyang nakikilala at kinikilala pa. Tama? Mari pong dati kilala mo na si Lord, kilala ko naman si Lord. Tama? Pagkakailangan ko si Lord, madaling lapitan yan. Pero alam niyo po si Lord, higit pa po sa pagkakilala natin. At kailanman, hindi mo siya totaling mauunawaan at makikilalang lubusan. Amen po? Dahil ang ating Diyos, He is omnipotent God. He is omniscient. At marami po pong bagay na gagawin si Lord para mas makilala mo siya. Sino pong gusto mo mas makilala mo pa si Lord? Amen! Ako po, yun po yung lagi kong prayer na Lord, gusto pa po kitang makilala. Kaya po ako ay, kung nasa ng gawain, noon pa man po ito, gusto ko laging nandun. Ano po ba? Kung nasa ng gawain ni Lord, nandun na yung presensya ni Lord. Tama po? Nandun yung anointing ni Lord. At pag ikaw ay nabahagian ng anointing ni Lord, yung buhay mo po, magkakaroon na impluensya. Sino pong gusto mo po yung buhay mo ma-impact? Ako po, buhay ko dati walang impact.
Nasasabihan lang ako, impact kang bata ka. Yung nasabihan kang ganon. Na yung buhay mo walang dating. Bakit? Wala kasing Diyos sa buhay. But when Jesus come into our lives will never be the same. Amen? Sino po dito yung buhay mo hindi na naging kagaya ng dati? Yung inawit natin kanina, yung una, yung Jesus sa buhay ko, yung kung nanamnamin mo yung every lyrics doon, napakaganda po. Kasi sabi ron, Jesus sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Yung nangingiti ka dati, pangarap ko lang to, ngayon, tinatayuan ka na. Yung mga dati nangarap ka ng bahay, ngayon nakatayo ka ng sariling bahay. Nangarap ka dati ng sasakyan, ngayon, dinadrive mo na yung sasakyan. Yun po yung meaning nun na ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Yung dating akala mong relasyon na hindi maayos, buo na ngayon. Yung asawa mo, anak mo, kahit ikaw, tingin mo imposible magbago, pero pag inalala mo po yung kabutihan ni Lord, napakasarap pagmasdan ng kabutihan ni Lord. Amen? Kaya po, minsan pa po, bigyan natin ng the best luck po ang ating Panginoon. Kaya po, mabubuhay dapat tayo doon po sa goodness ng ating Panginoon. Pag ikaw ay may pinagdadaanan, lagi mo lang tingnan yung goodness ng ating Panginoon. Marami po yan. In fact, si David, yan po yung kanyang ginagawa pag siya'y nalulungkot. Pag siya ay in trouble. Kasi po, bago siya maging hari, ang ginawa ni King David, siya po ay nagtatatago dahil gusto siyang ipapatay ni King Saul. Kasi po si King Saul ayaw bumaba sa kapangyarihan, pero si David siya na po yung inanoint bilang hari ng Israel. Kaya po, ang maganda kay David, nung siya ay nasa trouble time, sinaalala niya po yung kabutihan nila. At bawat isa po sa atin, ganun din po yung gawin natin. Alalahanin mo po yung magagandang ginagawa nila. Para po sa tuwing ikay malungkot, mapapangiti ka pa rin. At alam mo po, makikita mo po yung iyong pinagdadaanan, season lang. Sabi mo po sa katabi mo, season. Ibig sabihin, hindi siya mananatili. Kaya po gusto ko pong i-welcome bawat isa po sa atin na nandito. Welcome po sa bawat isa po. May nakita po ako second timer ng si ate. Welcome po ha. God bless po. Sino po may third timer po? Fourth timer? All the time? Yan. The best clap po sa ating Panginoon. Kahapon po nandun po kami sa Pampanga. Yan. Sabi ng papa ko, magmumotor ka na naman? Hindi po, nakaban yan. Grandia. So. Sabi ko, may kasama ako. So, kahapon po, nagbiyahe po kami. 4 a.m., no? Moving na po kami. At kung napanood niyo po yung ating prayer and fasting, sa biyaya po ni Lord, nare-recognize po ang simbahan ni Lord dito po. Yung pong ginagawa ni Lord, 4 a.m., ang aga po namin nakarating doon, at ang nakakatuwa dyan, ay pagdating po namin doon, si Nanay Edith, yan, isa po sa kasamaan po sa mga leadership ng Christ in You, ay pinakit po kami sa mismong office ko. Hindi po lahat pwede pumasok doon. For ano lang po yun, personal only, mahalagang mga naandun lang. So sa parking pa lang, pinuntahan na kami. Sabi ko, matulog po, mga puyat. Pero after po pagpasok po namin, pinakit po kami. Pinagkape po kami. At naka-fellowship po namin sila. Bukod po ron, sa biyaya ni Lord, si Bishop, na-recognize po ang Christ in You. At sabi ko nga, grabe ka naman Lord. Tayo lang po yung binanggit na outreach na for the glory of God na pinakilala ni Bishop. Kasi po yung mga naando naman, lagi naman umaaten. Yan. So, nakakatuwa kasi yung kilos ni Lord ay very evident sa buhay po ng bawat sa atin. Kaya po, nung nandun po kami, tayo po lahat yun. Christ in You, Binangonan Family. Kaya po, we represent kahapon po tayo. Sige po, the best clap po sa ating Panginoon. At sabi mo sa katabi mo, susunod kasama ka na ha. Ito po yung challenge ni Pastor Edith, Nanay Edith. See you next month. Ayan po, sabi ko, kinabahan naman ako. Sabi ko, per quarter kami pupunta. Sabi niya, see you next month. So, may invitation agad tayo next month. At pag-pray niyo po sa mga gusto pong sumama mag-desire. Kaya po namin kayo gusto isama roon para makita niyo kung gaano kalaki ang family. Para makita niyo po gaano kalaki ang pangitain ni Lord. Tama po? Na parang
ikaw, pag may problema, pag nasa kwarto ka lang, parang ang lungkot ng mundo. Pero pag napunta ka dyan sa mga nature, lumabas ka ng bahay, makikita mo ang sarap mabuhay. So, ganun din po sa gawain ni Lord, hindi po boring ang pagsunod kay Lord. Ang pagsunod po kay Lord ay masayang tunay. Ang buhay Kristiyano, masayang tunay. Bakit po? Lalakad ka po sa wonders ng ating Panginoon. Hanggang po makauwi kami, napakasayang experience at isa po sa mga treasured moment po natin yan. Gusto ko po magpasalamat kay Tito Johnny, na nag-drive po ng ating sakyan nag-open. Salamat po, Tito, ha. Hindi po kay Tita at sa mga nakasama po natin. Baka po may isang gustong magkwento lang. Sino pong gusto na nakasama kahapon, mag-testimony po kung ano yung na-experience natin at gaano ka po nagpapasalamat kay Lord. Sige po, sa nakasama po natin kahapon, sino pong gusto mag-testify? Yan. Sino po, nahiya kayo, ha? Ay, sige po, si Nanay Delia po. Sige po, palakpakan natin si Lord sa buhay ni Nanay Delia. Experience po, experience. Sa mabilis na paraan. Okay. Sige, salamat sa Lord kasi talagang ina-align tayo. Pagpunta pa lang namin doon talagang andun na yung nararamdaman namin saya, andun yung sasakyan namin ay talagang komportable ka. Hanggang sa pag-stop over namin, andun yung almusal, napakasaya ng almusal namin, napakasaya ng sama-sama namin. Talagang andun yung banal na espiritong pinupuni kayo isa-isa. Hanggang sa paghango namin, nakarating na kami ng Pampanga, pagdating namin doon, binigyan pa kami ng oras para magpahinga. Kaya salamat sa Lord kasi binigyan kami kapahingahan doon bago mag-start. Pagdating naman namin, pagpasok namin sa sanctuary, napakabuti ng Lord. So nga sabi ni Pastor, in-invite kami ng pastora. Yung pastora talaga si Pastora Edith, talagang napakabait. Ito nakikita ko yung doon sa morning walk. Sabi ko, gusto kong makita ko, gusto kong makita. Pero yung ano na yun, ayun na nakita ko, nung makita ko siya, parang iba yung nararamdaman ko. Si Pastora, gusto ko to. Kaya Lord, salamat kasi yung puso ng Pastora na yun, hindi naman kami lahat kilala niya, pero dinala kami sa office. Yung pag-invite niya sa amin talagang, andun yung ramdam na ramdam mo yung kanyang puso. Napakabuti ng kanyang puso. Dinala kami sa office niya, siyempre. Marami naman mga branches ang CIY, pero kami lang yung in-invite niya doon. Kaya napakabuti ng Lord. Pinagtimpla pa kami, pinag-init kami. Kasi siya pa ang nagtimpla sa amin. Kaya Lord, salamat sa biyaya at grasya mo. Salamat Lord God sa talagang ina-align mo ang puso namin doon sa mga pusong anak mo, O God, na sama-sama mo kami pinag-iisa. Kaya salamat sa Lord sa pagpunta namin doon. At yung pastor naman na mensahe, sabi nga ni pastor, sabi nga ni Bishop, sabi nga, Philippines is for Christ. Kaya sabi nga dito, tayo ay mag-repent, tayo ay magsisi, tayo ay magbago na. Kaya tayo na ay magbago dahil ang Philippines is for Christ. Salamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. So, ang ganda po, isa po sa mensahe ni Bishop kahapon, highlight, it's all about what happened in our generation right now. Tama po ba? Nakakadismayang nangyayari ngayon, no? Kung titignan mo yung mga negative side, malulungkot kang talaga eh. Tama po? Pag titignan mo yung mga nangyayari, lalo sa government, parang naglalaro na lang sila, no? Na walang ma-resolve na problema. So, hindi lang po basta daw nangyayari yan, sabi ni Bishop, but there's happening in the spiritual realm. Kasi po, lahat ng nangyayari in physical, nangyayari yan sa spiritual muna. Kaya po pag ikaw ay may desisyon, nabanggit mo na malungkot ako ngayon. Bago ka maging malungkot, dinesisyonan mo muna yan, the spirit. Tinanggap mo muna na ikaw ay malungkot. At kung ikaw ay nawawala ng pag-asa, una mong mineditate yan. Kaya po, sa spiritual realm, dapat doon pa lang po, meron ka ng declaration na ikaw po ay mananagumpay. Kaya nga po, every time we declare, nagde-declare po tayo sa mga pangit na sitwasyon ng magagandang bagay. Kasi po pag nag-declare tayo ng magagandang bagay, doon po natin makikita na ang Diyos po natin ay kikilos po. Check, yan. So, napakalaga po na yung pong ginagawa natin na to ay resulta po yan ng mga ating naging panalangin. Tama po? Tawag po dito, manifestation. Resulta ng mga nanalangin sa atin. Kaya po, Christ in you is a product of prayer.
ang katabi mo na po yan, resulta yan ng panalangin. Yes. Ang inyong pong lingkod, ako po ay bunga rin ng panalangin. Sabi sa akin nung nag-invite sa akin, ng aking best friend, sabi niya, nilabang kita sa prayer. So, sa sobrang paglaban niya siguro, kaya naging pastor yung kanyang kaibigan. So, hindi mo alam yung pinapipray mo na yan, baka isa siya sa gagamitin na matindi ni Lord for nation transformation. Sino pong gusto mong makitang magbago pa ang Pilipinas? Amen. Yun po yung naging pinakang highlight ng bansang Pilipinas na may pag-asa pa. Sabi mo sa tabi mo, may pag-asa pa tayo. Bakit may pag-asa pa? Hindi dahil sa leader na nakaupo. Yes. Hindi dahil sa leader na papalit. Alam niyo po, may pag-asa ang Pilipinas dahil meron tayong Diyos na buhay. May mga anak po ni Lord na nandito na siguradong nagtitiwala kay Lord. Amen. Sabi po ng Bible, mapalad ang bayan ng Diyos ang Panginoon. Pero sumpa daw ang lugar o ang bayan na hindi kinikilala ang Diyos. So, the biggest tragedy in our generation right now is when we didn't raise up godly generation. Dahil po dun sa message division na to, na-connect yung aking minemeditate na pinapasabi ni Lord within a week. Kaya po pag-uwi ko kahapon, sabi ko, ayos kompleto na yung gusto ipasabi ni Lord. So, the biggest tragedy in our generation right now is when we didn't raise up godly generation. So, ito pong generation natin ngayon, tawag kasi dito generation. So, mapalad tayo at blessed tayo, yung tayo po yung magkakasama sa generation na to. Tama? Yung mga nakikita mo dyan sa mundo, sa lahat na napupuntahan natin, tayo po yung isang henerasyon. Pero sabi rito, pinakamalaking problema o trahedya na mangyayari sa ating henerasyon kung hindi raw tayo makakapag-raise up ng godly generation. So, maraming dumaan na henerasyon, pero maaaring walang natayong godly generation. Alam niyo po ba, ang Christians, nung mga early 60s, 70s, 80s, 90s, hindi po ganun kabold yung mga yan. In fact, pagka nalaman na born again ka, pagtatawanan ka lang. Kukutsain ka pa. Yes. At ang pastor po nung mga panahon na yan, ay walang bilang. Ibig sabihin, yayabangan pa yan ng isang professional. Yung bang pasahod ka lang namin. Parang ganun yung trato. Walang value or hindi ganun kataas ang value. But thanks be to God, sa paglipas ng panahon, na itong mga padala pala ni Lord na to, they are the modern day prophet of God. Kung wala itong mga lingkod ni Lord, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin. Tama? Kung walang simbahan, naniniwala po ako, ang buhay natin magulo. Kung walang simbahan, ang buhay natin walang ayos, walang kaayusan. At isa lang po ang sigurado, anumang bagay na pinaghihirapan mo ngayon, malalagas lang. Kaya po, kapag wala po tayong sinusundan, ay delikado po ang buhay. Kaya po kailangan natin ng mga godly leaders, not just a pastor, pero yung mga leader na titindig sa katuwiran. Tama po? Kaya thankful tayo sa gobyerno, may mga nire-raise up si Lord na mga godly leaders. Nakikita niyo po, kilala niyo po kung sino yan. Tama po? Kaya po, ang ating aasahan, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus lang. So, si Jesus Christ, nabuhay din po siya dito 2,000 years ago. Yes. Tama po? Nagkatawang tao, 100% human, but 100% God. Ang maganda po kay Jesus, nung siya ay nandito, nag-raise up po siya ng mga godly leaders. Sino po yung kanyang na-produce? The 12 disciples. May isang sumablay, pero nagtalaga siya ulit. Tama po? Ang maganda kay Jesus, pag may pumalya, may pinapalit siya. May pamalit siya lagi. At ang maganda kay Jesus, bukod dun sa disciples na na-produce niya, nag-raise up pa siya ng mga other disciples para makonquer ang mundo. So, dahilan sa pinroduce ni Lord na 12 disciples, in fact, after Judas
betrayal, yung nagpakamatay na si Judas, nagtalaga siya ng ulit. So, dun na buo ang 12. And then, lumipas ang panahon, lumipas ang mga generation na dumaan, umabot po sa ating generation, yung kabutihan po ni Lord. At sa biyaya po ni Lord, hindi lang po yung disciples of Jesus, yung pong nagtuloy nito hanggang pong sa atin. Yes. At isa pong malaking privilege ang inyong pong lingkod ay napagkatiwalaan ni Lord para po i-channel din po yung ginawa ni Jesus from the Bible. Kasi po hindi mo maunawa ng Bible kung walang magpapaunawa. Yes. Tama? Hindi po lahat ng nagbukas nito ay naunawaan nila ang purpose ng Lord. Yes. Kaya po kailangan natin ng mga lingkod ni Lord. Amen po? Amen. So, kaya po nagkaroon ng New Testament, we call it, ito pong mga disciple na narik si Jesus, we call them the leaders of their generation. Kaya po nagkaroon ng New Testament dahil sa mga matatapang na disciple ni Lord. Ito pong New Testament, it's composed ng mga sulat ng kanyang alagad. Even si Pablo, na hindi niya po inabutan si Jesus, personal, pero si Jesus mismo, ikwentro siya. So, isa po sa pinaka-the best moment ng ating buhay ay yung pong makilala mo si Lord. So, check. Okay. Ito po. Marinig po sa likod. Pogi po ang iyong pastor. Ayan na. Pinapangiti ko lang po kayo ha. So, sabi rito, ano daw ang mangyayari kung ang isang generation ay hindi daw makapag-produce ng godly leaders? Kasi po nakasalalay sa generation na ginagawa nila yung mamanahin ng next generation. Tama po? Kaya nga po kung ang makakita po kayo dyan ng mga taong, Pastor, may tanong po ako. Ba't itong taong to, dami niyang kalokohan sa buhay, mabisyo siya, pero ang yaman pa rin niya. Ba't binibless siya ni Lord? Ba't gano'n? Di ba? Sino po may tanong na gano'n minsan? Kung sino po itong nagsusumikaw, nagmamahal kay Lord, parang kami po yung kasya-kasya. Parang kami yung nagtitiis ngayon Sino pong minsan napapatanong ka ng gano'n? Di ba? Yung minsan nababalita pa sa TV. Ang daming kayamanan nito, tapos kung saan sinasayang lang. Alam niyo po ba, yung mga taong yan, resulta po yan ng mga naghirap nung kanilang nakaraang henerasyon. So sila yung nagmamana ng mga pinagpagalan ng nakaraang henerasyon. Nagets niyo po? Yes po. Pero ang malungkot dyan, yan, di ba? Pero ang malungkot dyan, yung ginagawa niya ngayon, kung sino man po yun na nagsasayang, nagtatapon, mamanahin naman ng kanyang susunod na generation. Ganun po kaselan yung ginagawa ng bawat isa po sa atin, sapagkat kung anong ginagawa mo ngayon, mamanahin ng next generation. Kaya po sabi mo sa katabi mo, mag-ingat tayo. Sabi mo rin sa kanya, maging model tayo. Sapagkat kung ano po ang ginagawa natin, nakikita po ng susunod na generation. Kung ano pong ginagawa natin ngayon, mamanahin po nila yan. At kahit po wala na tayo rito, mabibingi ka kasi sisisihin ka ng iyong generation. Yes. Makikita mo sa langit o kung nasaan ka man, makikita ng iyong generation. Makikita mo, yung generation mo, sinisisi ka. Yes. Sino po ditong pag wala ka na rito, sinisisi ka pa? Sino pong ayaw mo ng ganon? Or sino po dito, kahit wala na tayo, nagpapasalamat ka, magpapasalamat yung iyong next generation dahil may maganda kang ginawa sa iyong generation. Amen po? Amen. Kaya po, hindi po biro yung ating pong ginagawa. Especially, ito pong simbahan na to, hindi po biro yung tinatakbo ng ating simbahan. Na hindi lang po tayo uupo rito na para magpuri lamang sa Lord. Alam niyo po, behind the praises and our prayer to God, mayroon po sa likod nito na labanan. Sabi nga po natin labanan. Labanan.
meron pong labanan na nangyayari sa spiritual realm. Kaya po, kino-conquer natin ngayon pa lamang in prayer. Kaya po, kailangan natin lumaban sa spiritual na hindi natin nakikita kasi po yan ay magmamanifest. Yes. Kaya po, pag ipinagtagumpay mo yan doon sa spiritual realm, sigurado po katagumpayan ang resulta sa physical. So, palit ko lang po Dito tayo. Check. Yan. Sige po, may mic pa dyan. Try natin lahat yan. Gagana yan. Eto po na po. Yan. Sige po, yan. Thank you po. So, meron pong labanan. Sa ayaw, sa gusto mo, may labanan. Kahit sa daily thing na ginagawa natin, may labanan. Tama po? Pagising mo lang, simba ba ako? Hindi. Tama. Magtututbrush ba ako? Hindi. Wag na yun, ha? Dapat common na yun, ha? Maliligo ba ako? Dapat maligo rin. So, meron talaga pong labanan. So, ano daw mangyayari kapag ang isang bansa hindi nakapag-produce ng godly leaders? Ano yun po ba ang Israel? Na-wash out yan dati. Nabura siya talaga sa history ng mundo. Bakit? Na-scatter po sila. Pero, bukod po dyan, makikita po natin kung gaano kahalaga na dapat po may leader ang isang generation. Si Joshua, kilala niyo po si Joshua? Joshua in the Bible, siya po ay isa sa pinakamatapang na warrior ni Lord. Isa po sa mga matitinding lingkod ni Lord pag pinag-usapan ng Biblia. Kasi po, ito po ay lumalaban si Joshua kahit ang kakalabanin niya ay parang lugi sila in numbers. Ganon katapang to si Joshua kahit parang alangan yung dami ng kalaban kaysa sa bilang nila. Kaya gano'n siya katapang dahil alam niya may Diyos silang kasama. Sa buhay natin, gano'n din po. Ano mang bagay na yung hinaharap na malalaki, dapat tignan po na mas malaki yung Diyos natin yan. Mas malaki po yung Diyos natin na alam mong kakayanin mo dahil sa Kanya. So si Joshua ay successor ni Moses. Si Joshua, dahilan daw sa leadership ni Moses, kaya may na-produce na Joshua. Ako po ay may leader, si Pastor Eric. Yan. Si Pastor Eric nasa Pampanga. Ako rin po ay naging disciple niya ron. Kagaya niyo po, naranasan ko rin mag-care group, umupo, makinig, tapos magpa-train, habang kasama ko rin po si Bishop. Si Pastor Eric, siya ay produce naman ni Bishop Alvin. At si Bishop, may leader din siya. So, tawag po dyan, successor. Na kapag ang isang leader, nakakapag-produce din siya ng leader. Yung buhay niya na ma-influensya, in-influensya ni Lord, nag-i-influensya rin. Yung kanyang disciple ni Pastor Eric, ngayon po ay pastor na rin. At yun po yung aking prayer, na malay natin, isa po rito, or dalawa, tatlo, or baka naandyan sa kids church, ay maging pastor din someday. So, bakit? Masasayang ang panahon, masasayang po ang ginagawa natin na to kung wala po tayong mapoproduce na godly leader. Ibig sabihin, ganito po, walang magtutuloy ng ginagawa natin na to. Walang magbe-benefit na next generation kung hihinto po sa atin. Pero bago po natin kilalanin lalo si Joshua, kilalanin muna natin tong bakit naging successful or bakit nakapag-produce si Moses ng isang Joshua. Puntahan po muna natin si Moses. Si Moses ay kilala natin, tama ba? Isa po siya sa kwento sa Bible kung saan nahati ang dagat sa pamamagitan niya. Sa tulong ni Lord. Sino daw po ang naghati ng dagat? Si Lord. Malinaw po Yes. na si Lord ang naghati ng dagat through Moses. So sabi rito, Moses is a pivotal Old Testament prophet who led the Israelites out of Egyptian slavery. Yan, mababasa po natin yan sa aklat ng Exodus,
mediated the Ten Commandments at the Mount Sinai. Napapanood niyo po yan, alam ko po. At nabasa natin ng kasaysayan na si Moses, doon po ibinigay ang 10 utos sa Mount Sinai. Personally, kamay ni Lord ang pinangukit. Tama po? So, ang Bible po, alam niyo po yung book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. The 5 books of the Bible. Tawag po dyan the Pentateuch of the Bible at tinatawag din po na Torah. Book of Torah. Sabay-sabay natin, Torah. Torah. Katuruan po yan ni Moses. Na yan po yung pinanghawakan ng Roman Empire o Roman mga priests nung time po ni Jesus. Doon lang, ang Bible po, nung panahon ni Jesus, wala pa pong New Testament. Sino pong may nagigat ka? Nung panahon ni Jesus, nung siya'y nandito katawang lupa, di po siya sa mundong to, ito po yung pinapangaral, Book of Torah. Naka-base lang sila doon po sa katuruan ni Moses. Tama naman kasi yun yung panahon na nagpakilala si Lord sa kanila. Diyan po yung mga batas at kay Moses sa mga book na po na yan ay puro batas. But thanks be to God, because of God's grace at sa Kanya pong ginawa, nakalaya po tayo sa mga batas na siyang umaalipin sa atin. Maganda naman po yung batas, pero dahilan nga po sa pagsalin-salin, na iba na po yung pasistema. So, yan po yung Book of Torah and written by Moses, inspired by the Holy Spirit of our Lord. So, raised in Pharaoh's court, but later a shepherd. Naampun po si Moses, pero ang nangyari po dyan, napunta rin po siya doon sa panawagan ni Lord, kaya dumaan siya ng process. Tama po? Nakapatay siya ng isang Egyptian. Naalala niyo po yan? May pinagtanggol siya na isang Israelites. Bakit? Hindi pa niya alam that time na isang Israelites. Yung kanya palang puso ay may puso siya dun sa kanyang kadugo. Ganon din po sa ating spiritual family. Bagamat hindi tayo magkakadugo personal, hindi tayo biological family, pero pansinin mo, pag meron kang kasamaan sa pananampalataya na nasasaktan or umuwi na kay Lord, may lungkot sa'yo. Yes. Tama? Meron po kaming kasamaan din po sa pananampalataya, umuwi na kay Lord, mamaya po pupuntahan namin yung pamilya nila. So, may kirot. Bakit? Kapamilya mo kasi. Tayo po sa lugar na to, tawag sa atin, spiritual family. Tingnan mo po yung katabi mo, yan. Spiritual family natin yan, na magsasama po tayo, hindi lang po dito, hanggang sa kalawalatian nila. Amen. So, si Moses, yan po yung kanyang naging dahilan, bakit siya nag-exit sa Egypt. Napunta siya ng wilderness, pero sa biyaya ni Lord, nakabalik siya, pero with a great purpose na po. In-encounter siya ni Lord, papalayain niya ang bansang Israel. Dahilan kay Moses, ginamit po siya ni Lord, kaya nakalabas po ng Egypt ang Israelites for 400 years slavery. So, marami pong bagay sa buhay natin na nakapagpakulong sa atin ng mahabang panahon. Sino po dito maraming bagay sa buhay mo na nakulong ka? Amen. Yung kaisipan mo sa mahabang panahon, naging alipin ka ng religion, naging alipin ka ng mga sistema na hindi pala gusto ni Lord, pero ang maganda po rito, pinapalaya ka po ni Lord ngayong umagang to. Amen. Sino pong ramdam mo na pinapalaya ka ni Lord? Amen. Bigyan po natin ng palakpak na kapurihan ng ating pong Panginoon. Thank you, Jesus. He was chosen by God to lead Israel to the promised land. Natandaan niyo po ito, once na si Lord ay inalis ka sa isang lugar, may pagdadalhan sa'yo si Lord. Inalis ka ni Lord sa makasalanang buhay, dadaling ka niya sa kabanalan. Inalis ka niya sa negative mindset, dadaling ka niya sa mga pananaw na magaganda. Yes. So, kagaya nito, inalis ang Israel sa land of slavery, yan po yung Egypt. Land of slavery, dumaan sila ng land of confusion. Ano po yung land of confusion? Yan po yung disyerto.
Alam niyo po ba, pag tinignan niyo ang mapa, hindi naman ganun kalaki yung disyerto. Napakaliit lang niya, pero for 400 years, pinaikot lang sila. 40 years, sorry po. For 40 years, pinaikot-ikot lang sila doon ni Lord. Alam niyo po bakit sila doon pinaikot-ikot ni Lord? Kasi yung pagsuway nila, naandoon. Dahil lang sa kanilang pagsuway, may inuutos si Lord, hindi nila sinusunod, tumagal ang pangako ni Lord. Alam niyo po ba, ito po magandang revelation sa akin ni Lord to, habang ako'y nagmumotor. Sabi sa akin ni Lord, alam mo ba, Edwin, anak, may mga prayers ang mga tao. Tayo po lahat to, para sa atin. May mga panalangin ka, tayo po, may mga hindi na-deserve tayo, na alam mo ba, na sana naibigay ko na noon pa. May mga pangako sa atin si Lord, na dapat po matagal mo nang na-claim. Sino po dito may inaasahan ka pa? Yung talagang, Lord, ibigay mo na po ito, please. Di ba may ganun ka? Sabi sa akin ni Lord, matagal mo na sanang nakuha yan. Kung naging masunurin ka lang. Maring todo ka, minsan hindi. Tama po ba? Nararanasan niya yan? Ang init mo ngayon, susunod na buwan, hindi. May kinalaman pala yun sa pangako ni Lord. Sabi ko kay Lord, ganun pala yun. Sabi ni Lord, may mga prayer ka sana, may hiniling ka sa akin na ibigay ko na sana na mabilis. Pero kinulang ka sa pagsunod. Pero, mangyayari naman yan, sabi niya. Kung, yan ulit, nando na naman, kung susunod ka na ulit, pabibilisin mo na ang iyong pagsunod. At alam niyo po ba, this is the worst part, may mga panalangin na sana makukuha mo ng mabilis, or dahil nga hindi naging masunurin, makukuha mo sana ng medyo matagal lang. At sabi ni Lord, may makukuha ka, may mga panalangin ka, na alam mo bang hindi mo na makukuha. Bakit? Because of disobedience. Every day of our lives ay pagpili. Sabi mo sa tabi mo, choice. May mga season sa buhay mo na kailangan mamili. Si Lord o ito. Sometimes, sa panahon ng pagpili mo, parang ka-level ni Lord yung value nung kailangan mo i-give up. Naranasan niyo po yan? Yes. Kaya nga may paglalabang ka, di ba? Lord, ba't naman dumating ako sa sitwasyon na to? Tama? Pero itong magandang tip. Always choose God. Feeling mo minsan dehado ka, pero once na pinili mo si Lord, isa lang sigurado po, panalo ka. Akala mo nawalan ka, akala mo natalo ka, pero ano niyo po ba? Once na si Lord ang pinili mo, siguradong katagumpayan po. Amen. Kaya po, may mga prayers ka na pwedeng bumilis. Sino pong alam mo na yung strategy? Ganun lang pala. Pag may inuutos si Lord, may pinapasabi ang Diyos sa inyong lingkod. Ako po kasi malay-malay ko po sa lumalabas sa bibig ko. Ako po ay mouthpiece lang ni Lord. At maniwala po kayo, once you honor, kasi po ganun lang din ginagawa ko. Once we honored our man of God, ngayon po ba ino-honor mo na rin si Lord? Yes. And maybe your prayers, umuusog na siya papalapit. Amen. Ang sabi po sa, nakalimutan ko kung sino nagsabi sa akin yan, yung prayer mo, ibinababa, hagdanan, in spiritual realm. Baka yung prayer mo na andyan na sa kalagitnaan, or baka na malapit ng sumayad, itodo mo lang yung pagsunod. Sabi sa katabi mo, todo lang. Todo lang sa pagsunod, maniwala po kayo, yung mga pangako ni Lord na andyan. Amen. So, kagaya po ng ating ginawa kahapon, sabi ko, Lord, kausap po yung mga pastor, sila bishop, especially yung encounter team natin, nakita nila kahapon, na-miss din nila po tayo. At sabi ko po kay Pastora, welcome po kayo lagi ron. Pastora Carmela, kami papasyal ulit kami ron ha. Opo, kasi po mag-encounter tayo ulit niya, second batch. Ay hindi, ayoko nung may gawain, sabi niya. Gusto ko yung walang gawain para ma-enjoy ko kayo. Sabi ko, maipasyal nga to sa sa resort. Sa resort ko po. Yan. Basta po, the following months or makakasama po natin ulit sila. And privilege po na makasama sila. Yes. Sapagkat dala-dala po nila ang anointing na Lord. Amen.
Alam niyo po ba, isa pa pong trivia or isang revelation ulit ni Lord, na ang anointing ay hindi lang po sa lingkod ni Lord yan. Yes. Sino po naranasan to? Pag nakikinig ka ng preacher, parang boring ng preacher ngayon Tama po? Sino po dito minsan sumasagi sa ganun mo? Parang hindi ko, napil ngayon yung preach Tama, kahit nanonood ka sa online, di ba nararanasan mo yan? Parang walang dating Ngayon po ba, may tinatawag na anointing doon po sa preacher. Yes. Yan, yung anointing na yan, yung bang dadalo yan sa tao. Yes. Yung kanyang sinasabi, may impact po sa bawat isa. Yes. Pero ano yun po ba, na hindi lang po dapat ang pastor ang may anointing. Dapat ang mga listener din. Amen. Ano po ibig sabihin nun? Yung anointing to listen. Na maniwala po kayo, pansinin niyo po si Bishop, napaka-humble magsalita. Tama? Yes. Yung tono niya, hindi rin ganun katodo, hindi rin ganun parang nabubulol pa, di ba? Pero pansinin niyo, yung sinasabi niya ma-impact. Yes. Bakit po? Yung nakikinig, kailangan kasi ng anointing din ni Lord yan. Kaya po, isama niyo sa prayer na, Lord, bigyan niyo po ako ng anointing to listen. Marinig ko po yung tinig mo dito sa nagsasalita. Amen. Tama po? Kasi po, isa po sa na-realize ko, madaling mag-judge kung sino yung nagsasalita. Tama? Madaling i-judge yung sinasabi nito, parang walang dating Baka tayo po ang walang dating. Tama? Minsan ganun, natatanong ko sarili ko, mukhang ako lang ang hindi interested. Baka yung sinasabi nito, powerful naman. Yes. So, dapat ang spirit nagko-connect. Sino po may natututunan? Amen. Kaya po, pagpunta mo rito sa mga susunod na linggo, Lord, sana po buksan niyo ang puso ko sa pakikinig. Amen. Buksan niyo po yung isip ko, makita ko, marinig ko yung sinasabi ng lingkod mo kasi po, galing sa iyo. Amen. So, malinaw po na makita natin na ganun dapat po tayo makinig sa salita po ng Lord. So, Exodus 33, verse 12 to 18, basahin ko lang po ng mabilis. Sinabi ni Moses kay Yahweh, inuutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito, papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit, hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilala niyo po ako. So si Lord, maniwala po tayo sa hindi, kilala ka niya. Yes. Bago ka pa po ipinanganak, alam na niya kung sino ka. Yes. Alam na niya ang gagawin sa iyo ni Lord. Amen. Sabi po ng Jeremiah 1:5, before I form you in the womb, I knew you. Ang nagmuhulma pala sa atin sa sinapupunan ng ina, si Lord. Yes. Sabi niya, I knew you. Yes. Kilalang kilala na kita. Amen. Kaya po, si Moses, yan po yung kanyang kumpiyansa. Sabi po rito, kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang magpatuloy kayong malugod sa akin. Malinaw po kay Moses nang ginagawa niya ay it's all about bringing glory to God. Yung pong mga labanan na ginawa nila, yung pong mga battle, yung pong pagtawid nila sa Red Sea, yan po ay victory of our Lord. Ang buhay natin ay dapat po isang mensahe ng katagumpayan. Amen. Kaya po, lagi nga po natin binabanggit, always choose God, always choose to win, because nakasalalay po ang glory ni Lord. Mapapaya ang pangalang Jesus sa buhay natin kapag po may mga battle tayong hindi na ipapanalo. So, kaya po, hindi na po patungkol sa atin, kundi po patungkol sa ating Panginoon. Amen po. Verse 14, sasamahan ko kayo. So, ito po yung sabi ni Lord, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Sagot ni Yahweh. Verse 15, sinabi ni Moses, kung hindi ninyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito. Alam niyo po ba that time, ang context po kasi niyan, malapit na sila dun sa Promised Land. Yung Promised Land, ito po yung bayan na ipinangako sa kanila ni Lord. The land flowing milk and honey. Ito po yung lugar na kung saan na para kang pumasok sa isang malaking refrigerator.
naandun na lahat ng kailangan nila. Naandun na po yung mga bagay na kahit hindi mo hilingin, naandun na. So, land of Canaan, the land of promise of God. Si Lord po, lagi yung tatandaan to, sa paglalakbay natin, meron siyang promised land sa buhay mo. Amen. Ano po yung mga promised land na yan? Yun po yung ating future life. Kaya nga po binabanggit natin in our journey, ngayon lang yan. Ngayon ka lang nahihirapan. Sa future, hindi mo na iisipin yan. Tama po? Ngayon ka lang nangungupahan. Sa future, may sarili ka ng bahay at lupa. Ngayon ka lang nagmumotor. Later on, nakakotse ka na. Amen. Kapon, dumana naman kami ng NLEX po. Yung feeling ko na naman, ako yung nasa driver seat. Sabi ko, one day, dadaan din ako rito. Amen. Ng sarili ko ng sasakyan. Amen. So, promise land po ba tawag doon? Yes. Yan po yung iyong promise land, mga bagay na ipaparanas sa'yo ni Lord, pangakong hindi lang po mararanasan sa langit. Ano yung pangako ni Lord? Hindi lang sa langit yan. Pwede pong sa lupa, maranasan mo na ang langit. Amen. Sino pong gusto mo ma-experience yun? Amen. Nandito ka pa, pero feeling langit na ang buhay. Amen. So, bakit? Pangako po ni Lord yan sa atin. Yes. Ganun din po sa mga Israelites, yun po yung pinapapuntahan sa kanila para mapawi na po yung kanilang paghihirap. Pero ito pong si Moses, ibang klase to. Naandyan na yung pangako, naandito sila sa wilderness. Alam po ba sabi niya kay Lord? Buong kumpiyansa niya sinabi, sabi niya, kung hindi nyo kami sasamahan, ano daw? Huwag ninyo po kaming paalisin dito. Nasaan siya nung binabanggit niya po yan? Nasa disyerto. Pag sinabing disyerto, walang tubig dyan, Yes. kulang sa supply, mainit, ano pa? Ibig sabihin, yun po yung lugar ng kawalan. Pero sabi niya, okay, parang ganito, salitang kanto, okay na kami rito, Lord, kung wala ka naman dyan sa buhay na masarap na yan. Aanhin ko pa yan, buhay na yan, kung wala ka naman dyan. Yes. Kasi po, that time, si Lord, sa sobrang pasaway ng mga tao, susunod, mapaparusahan, mapapahamak, hihingi ng tawad kay Lord. Eh, si Lord, mahabagin, papatawarin. Yan na naman. Sino pong, pastor ako yan pasaway, Alright. mapapasama, mabibiktima ng mabigat na sitwasyon. Hihingi ng sorry, Lord, sorry na. Eh, si Lord naman, sisave ka ni Lord. Save me, Lord. Ang laki na natraso ko. Dahil liligtas ka ni Lord. Thank you, Lord. Magpupuri ka na naman. Ano na mangyayari ulit? Ganon na naman. Pale-paleho lang. Bumalik na naman tayo last week, So, wag pale-paleho ang buhay. Yes. So, yan po yung puso ni Moses. Kaya po natuwa sa kanya si Lord. Aanhin pa namin ang pangako na yan kung wala ka rin dyan. Kasi sabi ni Lord, tigas sa ulo nyo sige na, pumasok na kayo sa promised land. Pero ang maganda kay Moses, Yahweh, sabi niya po rito, kung hindi nyo kami sasamahan, hindi na lang. Kasi po pagkasama natin si Lord, nandun po yung kapayapaan. Amen. Na kahit kulang ka pa sa ngayon, tama po ba? May marami ka pang bagay na dinidesire. Kahit kulang ka pa ngayon, feeling mo kompleto ka na. Amen. Kinikiliti ka pa lang ng promise ni Lord, pero ikaw, kompleto ka na. Parang pong ako, nangarap pa lang ako ng 4 wheels, pero ako na-drive ko na, okay na. Amen. Tama po ba? Nangangarap ka pa lang ng future, pero dahil may Lord ka, okay na ako, Lord. Dumating man yun o hindi, solved na ako, Lord. Amen. So, ganyan po ang feeling or pakiramdam ng kasama si Lord. Amen. Kontento ka. Yes. At alam niyo po ba, si Moses, sabi niya, kung hindi mo kami sasamahan, Lord, okay na kami rito. Okay lang kami sa disyerto. Okay lang ganito, basta kasama ka. Amen. Pero ang maganda rito, sapagkat, sabi po rito, verse 16, sapagkat kung hindi nyo kami sasamahan, paano namin malalaman na kami po'y inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Si Lord po gusto niya, yung mga anak niya may distinction. Kakaiba. Gusto niya po ang kanyang mga anak ay hindi kagaya ng mga ibang tao.
So, kaya po, sa ating journey, dapat po makita yung difference between Christian and not Christian. Huwag po na magugulat yung kasama mo sa trabaho, kung ikaw po ay katrabaho, Kristiyano ka pala? Di ba tama? Magugulat sa, ala, Kristiyano ka pala? Hindi halata. Or sino ditong, Christian yan. Kahit di mo pa sinasabing Kristiyano ka, Christian yan si ano. So, dapat po identify ang difference ng Kristiyano at hindi. Amen po. So, dapat po, ganun po tayo. Yan po yung sinasabi rito na alam ni Moses na naiiba kami sa iba. Kasi dahil sa aming pagsunod sa iyo. Verse 17, sabi po ni Yahweh, sige, gagawin ko ang hiling mo, sapagkat ako'y nalulugod sa iyo. Kilala kita. Sabi ni Yahweh, verse 18, kaya't hiniling ni Moses, Yahweh, ipakita niyo sa amin ang inyong kaluwalhatian. Alam niyo po, kung babasahin niyo po yung mga sumunod na verse dyan, ang deal ni Moses, matindi to si Moses mag-demand. Matindi humamon to si Moses. Sabi niya, gusto kitang makita. Kasi yung kaluwalhatian na tinutukoy niya, gusto kitang makita, Lord, face to face. Atapang tao si Moses. Ganon ka confident, gusto kitang makita, Lord, face to face. At sinabi ni Lord sa kanya, hindi ako pwede magpakita sa iyo harapan kasi mamamatay ka. Ganon po katindi yung holy of holiness ni Lord. Hindi mo siya pwedeng makita face to face. In fact, even na nasa langit ka na, makikita mo yung mukha ni Lord, maliwanag na maliwanag lang. So, yung glory ni Lord, walang kayang mag-contain. Yes. Yung glory ni Lord, sa sobrang hindi mag-contain, nagsashine sa buhay natin. Amen. Nagmamanifest sa buhay po ng mga anak na Lord. Sino pong gusto maranasan yun? Amen. Yung tao, makita ka pa lang, umiiyak na dahil sa glory ni Lord. Kapon po, after namin ng training sa Pampanga po, pagdating po namin dito, sa biyahe pa lang po, nagtutukaan na kami lahat. Yan. Tulog sa van. Pagdating natin, sabi, babawi talaga ang pahinga. Habang sabi ni Nico, gusto may pagpipray tayo, okay lang. Sige, game tayo, punta tayo dyan. After po, napunta kami. Yung pagdating pa lang po namin sa pupuntahan namin, nasa labas pa lang siya, ramdam mo na yung mata niya, paiyak na. At yung nakakwenta na siya, na-encourage siya po, na-share natin ang word ni Lord. Tumanggap pa po yung anak niyang dalawa kay Lord. Na next week daw, kasi may lakad lang ngayon, magsisimba raw. Amen. Aaten po sila. Tapos yung salvation ng Lord dumating sa kanilang tahanan. Na-pray over natin, yung tahanan po nila, nararamdaman ko may ibang spirit doon. Pero through prayer, napaalis natin. Amen. Dahil sa kaluwalhatian ni Lord. Amen. Yung kaluwalhatian ni Lord, once na dala-dala mo yan, naglalayasan ng demonyo. Yes. Identified nila kung sino yung mga lingkod ni Lord. Amen. Nagpapaliwanag sila. Naalala niyo po yung si Jesus? Nagpaliwanag yung isang tao na nilolooban ng demonyo. Yes. Si Gideon. Nagmakaawa pa, Lord Jesus, pwede bang lumipat na lang kami? Umalis kami. Pumunta sa mga baboy at nagpatihulog sa bangin. So, bangin po ba yun? O ilog? Basta po nangalaglag sa isang malalim na lugar. So, once you have presence of God, identify ka. Yes. Kaya po, huwag ka magtataka pag may mga kasama ka sa buhay, bigla na lang lalapit sa'yo. Gusto, pwedeng mag-share sa'yo. Minsan, pwedeng magpa-pray sa'yo. So, i-welcome niyo po yung mga ganun. Bakit po? Nagsashine ang glory ni Lord sa buhay. Amen po. Palakpakan natin si Lord. The best clap po para sa kanya. Ang sabi po rito, puntaan po natin si Joshua kung kaya pala itong Moses na to nakapag-produce siya ng isang Joshua. Bakit? Dahil sa kanyang pagsunod sa ating po Panginoon. Book of Joshua, si Joshua po is the son of Nun, was the handpicked of successor to Moses, leading the Israelite tribes to conquer and divide the promised land, the Canaan. So, after 40 years of wandering, yan po yung nasa disyerto sila, a faithful attendant of Moses and one of the original spies, he was appointed to lead due to his courage, obedience, spiritual devotion. Yung ating pong isinishare ngayon, ang title po nito, A Vision Mindset.
dapat po ang isang tao, meron kang vision, pangitain. Ano pong sabi ng Proverbs? Without vision, people perish. Na kapag ang isang tao wala siyang vision, pangitain, nakikita, ibig sabihin ng vision po, nakikita mo sa malayong pananaw. Na tignan pa lang po kita, kagaya po ng iyong lingkod, pag tinitignan po kita, nakikita ko po ang iyong future. Amen. Tawag niyang vision. So, yun po yung ating kailangan mangyari sa buhay natin, na ang isang tao, dapat meron siyang vision mindset. Mangyayari lang po yan pag naka-align ka sa kingdom ni Lord. Na ikaw mismo ipapakita sa ni Lord, na anak, pag hindi ka sumunod sa akin, yan yung future mo. Mapapahama ka sa future. Pero anak, pag tinuloy mo to, nagpapatuloy ka sa paglilingkod, ito yung future mo. Ipapakita sa atin ni Lord na napakaganda. Amen po. So, sabi po dyan, si Joshua, meron siyang courage, obedience, spiritual devotion. Dapat po ang isang tao, meron siyang tapang. Asahan nyo na po sa buhay na normal ang mga problema. Huwag po kayo mabibigla pag may problema. Kasama po talaga yan. Ang hindi lang normal, pag hindi mo kasama si Lord, naharapin yon. Mas delikado po. Lagi po i-anticipate na sa buhay natin may problema kasi pampagaling po natin yan. So, bukod dyan, meron siyang pagsunod. Si Moses, kung nasaan si Moses, nandun si Joshua. Kapag si Moses ay nakipag-meeting kay Lord ng 40 days, si Joshua nasa labas ng tent siya. Nandun siya sa malayong dako, 40 days din siya ron and 40 nights. Kung may lamok doon, 40 days siyang nagpopokpok ng katawan. Bakit? Ganon siya ka-faithful. Ganon siya ka-obedient. Ganon niya kamahal yung lingkod ni Lord. At kaya siya pinili ni Lord na testing kasi. Sino kung gusto mong i-bless ka ni Lord? Amen. Gusto mo i-promote ka ni Lord? Dapat po ma-testing ka. Ang inyong pong lingkod, sa biyaya lamang po ni Lord, na-testing lang din po tayo sa maraming bagay. Kaya po tayo nandito dahil sa biyaya po ni Lord, pinagtagumpay po tayo ng Lord. Ang nagpapatagumpay po sa atin, walang iba kundi si Lord. Kaya ako po nagtatagumpay, it's all by God's grace. Sa biyaya po ni Lord, kaya po marami tayong ma-accomplish. Sabi po rito, key aspect of Joshua's succession and leadership appointed and commission. God instructed Moses to appoint Joshua, and Moses publicly ordained him by laying hands on him in front of Eleazar, the priest and the congregation. Si Joshua, nasubukan ni Lord, nasubukan din ni Moses. Alam po ba ang ginawa kay Joshua? Inordain. Ibig sabihin ng ordain, ikaw ay binabasbasan ng kapangyarihan ni Lord ay sumasaya. Yung pong authority na meron si Moses, kung gaano siya sinamahan ni Lord sa mga pagsubok sa buhay, especially sa Red Sea, ganun niya rin po sasamahan yung kanyang i-ordain. Sino po yung in-ordain ni Moses? Joshua. Kaya po kahapon, grabe po yung feeling, ayun po yung mga kasama natin, sila po yung buhay na patotoo. Kung gaano tayo kaningning sa mata ng mga spiritual family natin. Thank you Lord, thank you po, nagsashine ka po sa buhay ng iyong mga anak. Na after po nung gathering, isa-isa kami nilapitan, yung mga pastors mismo po yung lumalapit, tama po, yung mayakap. Sabi ko sa kanila, mag-bless tayo lahat. Lahat ng ibe-bless ako, mag-bless po tayo lahat. Pastor po ba yan? Hindi. Basta lahat. Sabi mo kasi pastor eh. Basta, yun na yun. Kasi instruction ko, ang dami naman, Lord, ang dami pastor. Alam niyo po ba, sabi ni Bishop, sabi ko kay Bishop, picture tayo Bishop. Ay, souvenir po kami. Sabi ni Bishop, doon tayo sa stage, doon tayo. Alam niyo po ba, habang packet kami sa stage, sabi ko sa isip ko, i-ordain nyo na ako. Nagpe-pray ako sa isip ko, i-ordain nyo na ako. So, bakit? Malinaw kasi sa atin, ang meaning ng ordination, yung kapangyarihan, yung anointing ni Bishop, mababahagian ka. Amen. Same authority, same power na mararanasan natin. Kaya po, ipag-pray nyo po sa biyaya ni Lord within a year. Kasi po, binanggit na po sa atin ni Pastor Edith yun, na ang goal na lang natin, idaan sa prayer na marugdog. Para po ngayong taon na to, makuha natin. Amen.
At ang success na po na yun, hindi po sa inyo pong lingkod. In fact, malaking ang obligasyon yon. Hindi po ako masaya na dahil ma-ordain tayo, dahil dun sa function ng ordination. Malinaw po? Yes. Na yung privilege ay mas lalawak po. Para po mabigyan pa natin ng mataas na glory ang Diyos. Pwede bang bigyan natin ng the best? Wala po ang ating Panginoon. Kaya po, malinaw sa atin na ang ordination ay pagsasalin ng kapangyarihan ni Lord. Na yung authority. Alam niyo po ba, pag binasa niyo ang Book of Joshua, kung paano ang pagsama ni Lord, yun ang din niya sinamahan si Joshua. Sabi po rito, talon lang po tayo, transition from Moses, Joshua served as Moses' faithful assistant from the Exodus out of Egypt, often staying with near to the tent of meeting. The conquest, sabi rito, as the new leader, Joshua commanded Israelites to cross the Jordan River and led them in victory over the fortified city of Jericho throughout the land of Canaan. Pansinin niyo to, no? Si Moses, pinaranas ni Lord yung tumawid sa dagat. Pero in the time of Joshua, ito naman yung tumawid naman sila sa Jordan River. Same experience. Magkaiba lang ng senaryo, pero same experience. Pinaranas ni Lord yung naranasan ni Moses. Alam niyo po ba, yung mga major miracle ni Lord nung unang panahon, pwede palang maulit sa panahon natin. Hindi man parehong pangyayari, ang hirap naman nun, bubuka yung lawa ng Laguna. Sino pong gusto yung makita yan? Puro kanduli, ano? Puro janitor fish. May pampers ay, wala. Pero, hindi na po uulitin ni Lord yun. Pero, same experience. Same joy. Same overwhelm. Naranasan nyo na yun? Yung himala na mapapawaw ka. Sobrang wow mo kasi, paano nangyari to? Napaka-imposible na napapaiyak ka pa kay Lord. So, ipaparanas po sa atin ni Lord yan kasi po, yun yung pangako ni Lord po sa kanyang mga anak. Key biblical role is story documented in the book of Joshua which detail military campaigns and the allocation of the among the 12 tribes. Dahilan kay Joshua, alam niyo po ba, nung nag-lead si Joshua ng Israel, wala na po si Moses. Umuwi na siya sa Lord. At iyan po ang nakakatakot na sitwasyon na kapag ang inaasahan mong leader ay nawala, tapos wala po siyang kapalit. Tama? Hindi pwedeng walang susunod kasi kawawa yung mga ginililid, yung po mga ginagay. Kaya si Lord talaga, through Moses, inready ni Lord si Joshua. Na walang kamalay-malay si Joshua, sunod lang siya ng sunod, alalay lang siya ng alalay ng panday, ng hari pala. Alalay lang siya, sunod lang siya ng sunod, inuutosan siya, sunod lang siya ng sunod, papunta pala yun sa victory. Yung palang kakasunod mo ng kakasunod, dadaling ka pala nito sa katagumpayan. Gaya po ng akin laging binabanggit at hindi po ako nagsasawang banggitin yon. Kahit ano pong iutos sa akin, dati po, sa akin pong ministry, sige lang po Lord, sige lang. Gusto ko pong maglinis dito, gusto ko pong gawin to, masaya po ang ginagawa yon. Pero lahat pala na yon, papunta dito po sa akin pong kinalalagyan. Lahat pala ng ginagawa ni Lord, papunta pala rito yan. Kung hindi ko po ginawang buhay yon, malamang po wala po ako rito. At malamang may iba po siyang ginagamit. Kaya po, serving the Lord is privilege. Sabi mo sa katabi mo, privilege. Talagang biyaya lang ni Lord. Bakit po tayo nandito? Biyaya lang po talaga ni Lord kung bakit po nararanasan po natin ang mga bagay na to. Ito pong, sabi rito, legacy ni Joshua. Joshua known for his strong faith, he exhorted the people to serve God before dying at the age of 110. Sino pong gusto mo ng ganyang buhay? 110. Grabe, no? Buhay na ganyan, pero malakas, ha? May 100,000 kanya sa gobyerno sigurado.
So, bakit siya umabot ng ganyan? Faithfulness ni Lord. At isa pa po, sabi ko po sa kakwento namin kahapon, nagiging negative siya eh. Sabi ko, alam niyo po ba, ang mga kinukuha lang ni Lord, yung mga wala nang gagawin. Sabi ko sa kanya, ikaw naman nanay, nakikita ko may gagawin ka pa eh. May plano po sa'yo si Lord eh. Pero merong mga wala namang sakit, pero walang ginagawa. Kukunin na ni Lord yung nanay, sabi ko. Yung mga batugan na yung Lord ko, nanay, kukuhain na ni Lord yun. Walang ginagawa. Lahat po ng kinukuha, yung pong walang ginagawa kay Lord. Kaya po, the more na ikaw ay nagsiserve kay Lord, the more na ibinibigay mo yung buhay mo sa Kanya, hahaba palalo buhay mo. Amen. Tiyak po ang mga kaligtasan ng pag-iingat ni Lord. Basahin lang po natin ito ng mabilis. Joshua 1:1-9. At dito po tayo matatapos. Ito po yung ating conclusion na dito po nakasummarize na kung paano itinransition ni Lord from Moses to Joshua. Imagine niyo si Lord, no? Sa bawat generation, nagre-raise up siya ng leader. At yun pong nakaka-amaze kay Lord. In every generation, may tinatawag na move of God. Ano tawag? Move of God. Galaw ni Lord sa kapanahunan. Tapos na po yung kapanahunan nila Joshua, ni Moses, nila Noah, sino pa? Lahat po ng naandito sa Bible na to. Tapos na po yung kanilang kapanahunan. Kwento na lang sila. At kagaya po natin, time will come, magiging kwento ka na lang. Literal. Na lahat tayo rito, lilipas ng ating generation, magiging kwento ka. Pero ang tanong dyan, paano ka maaalala ng next generation? Ikaw ba yung godly leaders? Ikaw ba yung isa sa dahilan bakit nagkaroon ng magandang buhay ang iyong next generation? O isa ka sa dahilan bakit nagkakagulo ang kanyang next generation? Ang maganda po kay Moses, na i-prefer si Joshua. Through Moses, sa tulong po ng kapangyarihan ni Lord, na i-prefer niya ang generation ni Joshua. Sabi po rito, Joshua chapter 1 verse 1, pagkamatay ni Moses, na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue, na anak ni Nun, ang lingkod ni Moses, patay na ang iyong lingkod na si Moses. Ngayoy humanda ka, at ang buong Israel ay tumawid kayo sa ilog Jordan. Alam niyo po ba, ng panahon ng Old Testament, ang kinakausap lang ni Lord, yun lamang lingkod niya. Yung Spirit ni Lord, lumilipat lang siya sa bawat kapanahonan. But sa biyaya ni Lord, because of Jesus, ang Holy Spirit nasa iyo na. Amen. Nasa bawat isa sa atin, tama po? Amen. Kaya kahit tulog si Pastor, may kasama ka. May nag-a-advise sa'yo. Merong dumidikta sa'yo na kapag mali ginagawa mo, nare-remind ka po. Yes. Tama po? So, si Moses, nung time ni Joshua, hindi po kinakausap si Joshua. Si Moses lang. Pero dito po, literal na bababasa nyo, ano po sabi diyan? Pagkamatay ni Moses, si Joshua na po yung kinakausap. Sabi niya, patay na ang iyong lingkod ni si Moses. Ngayon humanda ka, ang buong Israelite, tatawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moses, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing mararating. Verse 4, ito ang magiging hangganan ninyo sa hilaga at kabundukan ng Lebanon, sa timog ng disyerto, sa silangan ang malaking ilog ng Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Hiteo hanggang sa dagat Mediterranean. Verse 5, walang makakagapi sa inyo habang ikaw ay nabubuhay. Ang ganda ng pangako ni Lord, na ang mahirap lang na sitwasyon dito, si Joshua, first time niya magiging leader. Pinapahintun siya ni Lord, ini-encourage siya ni Lord, kasi malaki yung kanyang responsibility. Malaki po yung kanyang gagawin, kaya merong pangako sa kanya si Lord. Walang makakagapi sa inyo, at sasamahan ko kayo. Verse 6, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ay mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Alam niyo po ba, ang Kanaan, ipinapakonquer sa kanila ni Lord.
ibinigay na sa kanila ni Lord. Hindi pa nila pinupuntahan, ibinigay na sa kanila. Ganun din po sa atin, yung future, sa'yo na yan. Yes. Sino pong kinikiling mo na yung future mong maganda? Amen. Yung dating pangarap mo, ngayon, tinutungtungan mo. Yeah. Yung dating gustong-gusto mo lang makain, nakakain mo na ngayon. Amen. Yung dating gustong-gusto mo lang ma-experience, ngayon na-experience mo na. Bakit? Nung dating wala ka pa ron, kiniling mo na kasi yan. Sa akin na yan, mangyayari yan. Amen. Alam niyo po ba, si Joshua, wala pa yung pangako ni Lord, binabanggit pa lang niya, sabi niya, inyo na yan. Kaya po, kailangan natin magkaroon ng puso na mayroong claiming spirit. Kaya po tayo nagpapanalaginan, kaya po nag-encourage tayo sa isa't isa. Pag may sinasabi sa'yo magagandang bagay, sabi mo lang, I claim, Pastor, I claim. In Jesus' name. Kiniklaim ko na yan, amin yan. Kiniklaim ko na itong simbahan na to, lalago to. Amen. Kiniklaim ko na itong simbahan na to, may extension na niya. Itong simbahan na to, magkakaroon ng full band set. Amin po ba? Agreement. Nagkakaroon ng mga sumasayaw. Si Juliana, makakasayaw din yan dito. Kuhain natin yan si Juliana. So, lahat ng magagandang bagay, tawag dyan vision. Amen. At mangyayari yan because we are aligned in the kingdom. Amen. Tawag po dyan pangarap ni Lord sa atin. Yes. Pero once we claim, hindi lang po kay-claim mo yan ha. Ayun po ang mahirap, pag kinilaim mo yan, papadaanin ka ni Lord sa process. Yes. Hindi po pwedeng gusto mo lang, dapat daanan mo yung proseso. Tama po? Gusto mo mag-swimming sa Quezon, Real? So, umay na kami dyan eh. Sige, basta sa Real. Pero dadaanan mo yung parang nasa buwan ka. Yes. Yung lugar na bako-bako. Yes. Kaya gaganang-ganang ko. Kasi may mga sirang daan. Imagine mo, no? Maganda yung pupuntahan, pero yung dadaanan, lubak-lubak. Pangit. Correct. Pero isa lang sigurado, maganda yung pupuntahan. Yes. Mag-enjoy ka. Yes. Alam po ba sa pangako ni Lord, parang ganon. Hindi po nangako si Lord ng magandang future. Good future po ba tawag doon? Yes. Nangako siya na maganda, pero hindi niya pinangako. Wala tayong mababasa sa Bible na yung daan mo magiging smooth. Yes. Correct. Pero may nakita po ako sa Bible na sasamahan ka niya palagi. Amen. Pangit man ang dadaanan, may siguradong pangako at ang maganda rito, sasamahan kita. Amen. Alam niyo po ba kung meron kang greatest encouragement na maririnig, yun po yung salitang yon. Yes. That I am with you always. Amen. Gaya pa ng lingkod, ayoko pong tanggapin tong gawain na to. Lord, ayokong parang hirap naman gawin nito, Lord. Buong buhay mo magpipreach ka. Tayo po ngayon kasi ay nasa, I think, 70 na tayo. 70th Sunday. At magpipreach pa po ako ng ilang libong Sunday pa for the rest of my life. Sabi ko, Lord, samahan mo ako, Lord, ha? Yes. Samahan mo ako ng revelation mo. So, ito po yung kanyang pangako kay Joshua. Na siyang pangako rin sa atin. Every time you hear the word of God, i-claim mo na parang ikaw ang kausap nila. Amen. Yung mga pangako dyan, i-claim mo na sa iyo rin yung pinapangako nila. So, tuloy natin bago po tayo matapos. Sabi po rito, basta't magpakatatag ka. Yan, sabi mo sa tabi mo, magpakatatag tayo. Madami ka bang problema? Yes. Magpakatatag ka lang. Sabi rito, basta't magpakatatag ka lang, lakasan mo ang iyong loob. Sabi mo sa katabi mo, o kaya sarili mo, tapikin mo yung dibdib mo, lakasan ang loob. Sabi dyan, lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang kautosang ibibigay ko sa inyo. Kay Moses. Kaya po may Bible para meron kang instruction. The Bible is the manual of life. Ang Bible po, bago po magkaroon ng Google Maps, may Bible na po. Second na lang po yung Google Apps na yan, Google Map. Bago po magkaroon ng Google Map, may Bible na. Gusto niyo pong malaman ang future niyo po? Nandito po sa Bible. Gusto niyo pong malaman yung daily walk mo, kung anong gagawin mo sa maghapon? Nasa Bible po. That's why every time you read the Word of God, nagkakaroon ka ng instruction kay Lord. Tama po? At bukod sa instruction, nagkakaroon ka ng inspiration. Yung bang masaya ka, nahaharapin mo isang araw kasi may instruction ka na Lord. Na alam mong magiging worth it yung araw mo. Bakit? Malinaw sa'yo may ipapagawa sa isa. Kaya po ang word ni Lord,
ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Magpakatatag ka, lakasan mo yung loob. Sabi rito, sapagkat ikaw ay mamumuno. Ganyan po in-encourage ni Lord si Joshua. Sabi po rito, huwag kang susuway sa anumang nakasal doon. Kaya po pansinin nyo, kapag ikaw ay nagkakasala, tinatapik tayo ni Lord. Bakit ka tinatapik ni Lord? Bakit ka pinapalo ni Lord? Bakit kaya nakakaranas ka ng mga consequences? Para ma-i-realign ka ulit. Kasi po, kailangan natin mag-align. Kasi maganda ang pangako ni Lord. Masakit man mag-realign si Lord, pero isa lang sigurado, kasi nga po, concern sa sa'yo. Gusto niyang marating mo yung pangako niya sa'yo. At pag sumusunod pa tayo sa word ni Lord, mabilis ka pong makakarating doon. At the more na parang sumusaway tayo, bumabagal. Kaya sabi sa katabi mo, pabilisin natin. Pabilisan lang natin. Sabi rito, gawin po natin tong araw-araw nating reminder sa buhay natin. Ito pong Joshua 1 verse 8. Huwag mong kaligtaan basahin ang kautusan, which is the Word of God. Sabi po dyan, pag bulay-bulay mo yon araw o gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasad doon. Sa ganun, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Sino po dito ang gusto mo na masaganang buhay? Matagumpay na buhay. Sabi dyan, nakasalalay daw po sa pagsunod natin sa ating pong Panginoon. Verse 9, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka. Lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot. Mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama ka saan ka man magpupunta. Bigyan po natin the best God si Lord. Gawin natin prayer itong dulo ng verse na to. Huwag kang matatakot. Pwede mo tumayo tayo lahat. Sabi po rito, huwag kang matatakot. Sabi mo nga sa tabi mo, declare mo sa kanya, huwag kang matatakot. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Si Yahweh na ating Diyos, kasama natin. Saan man tayo magpunta. The best clap po sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po ba, may isang part lang po dyan na malungkot. Alam niyo po ba, after Joshua, this is the sad thing. Judges 21 verse 25. Si Joshua po, bagamat sinamahan siya ni Lord, pero hindi siya nakapag-produce ng susunod na generation. Nakakaligtaan niya. Ang nakakalungkot po dyan, pag binasa niyo po ang Joshua, after po niyan, after ng Book of Joshua, Book of Judges. At ang Book of Judges, ito po yung mga taong tinatap lang ni Lord, pero hindi sila leader ng kanilang generation. Nag-fail po si Joshua na mag-raise ng godly leaders. Bagamat may mga sumunod, pero si Lord na yung nagtrabaho. Maganda naman yung season nila, yung journey nila, pero ang nakakalungkot po, yung pong hindi siya nakapag-produce. Kaya po sa ating simbahan, yan po yung wag po sana mangyari. And through Joshua, yun po yung ating matututunan. Kaya po, pinapasama tayo sa mga mentoring, kaya po tayo in-encourage na mag-process. Kasi po, malaki po ang ating pananagutan kay Lord. Pag wala po tayong na-i-produce na godly leader sa next generation. Isa pong nakakalungkot yun, pag after po ng Christ, yung binanganon, wala po tayong mapoproduce na susunod na leader. Isa pong failure yun ng ating pagsunod. Kaya po, yung pong encouragement na to ng word ni Lord, naway ito po yung lagi nating pamuhay. Pwede po bang tumungo tayo, pumikit po tayo, at ating pong alalahanin yung ating pong pagsunod sa Lord, ating pong paglilingkod sa Kanya. Ito pong ginagawa natin na to, ito po ay preparation para sa next generation. Ito pong ating pagsunod, kung gaano katindi ang pagsunod natin ngayon, ganun din po magbe-benefit ang next generation. Kaya po, we praise God for your life. Bilang spiritual family, dito po sa Christ in You, bawat isa po sa atin, we praise God for your life dahil po, may katuwang po ang iyong lingkod para po mag-prepare ng next generation. At ang instruction po ni Lord, sunod lang po tayo ng sunod. May mga bagay na kailangan mamili, pero piliin mo lang si Lord. May mga bagay na ipapagawa si Lord,
personal, ikaw at si Lord lang nakakaalam. Alam niyo po, gawin niyo lang po. Sapagkat every time we obey God, yung pong nakasalalay dyan sa iyong pagsunod ang iyong pong next generation. Ang ating pong next generation. Amen. Kaya po sa umagang to, kagaya ni Joshua, siya po ay successor ni Moses. Siya po yung nag-spy. Isa po siya sa nag-spy sa promised land. Yes, Lord. Thank you, Lord. Kung Joshua, na-conquer po ang wall of Jericho, bumagsak po ito. Nakapasok sila sa Kanaan. Yes, Lord. Na-conquer nila ang mga lugar doon. Pero kinulang si Joshua sa pagre-raise ng next godly generation. Yes, Lord. And this is our prayer right now, Lord. Magamit mo kami sa aming Yes, kapanahon. Lord God. Amen. Kami po, we are the living Joshua in our generation right now. Amen. We are more than 2 and 3, Panginoon. Yes, Lord God. Magamit mo kami, Panginoon. Amen. Jesus, thank you so much, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa amin Lord. pong pagpapatuloy, Lord. Patuloy na makilala ka pa namin. Yes, Lord. Lord, draw us closer to you, O God. Amen. Patuloy kami na mapalapit pa sa iyo lalo, Panginoon. Yes, Lord. Thank Patuloy kaming ma-inlove pa sa iyo lalo, Lord. Yes, Lord. Patuloy, Lord, na kung anong pangako mo kay Joshua, siyang pangako mo rin sa amin, Lord, na hindi mo kami iiwanan, Lord. Amen. Walang makakagapi sa amin, Lord. Yes, Lord. Walang makakatalo, Panginoon. Amen. At kagaya ng pangako mo kay Joshua, ibinigay mo na sa amin ang aming sasakupin, Lord. Amen. Ang aming future life, Panginoon. Yes, Lord. Pinapamuhay na po namin ngayon, Lord. Amen. Lalakaran na lang po namin, kokongkirin na lang po namin, Lord, sapagkat amin na po iyon, Panginoon. Kaya po, Lord, give us courage, Panginoon. Sa pagsubok na dadaanan namin, Lord, naniniwala kami, kasama ka namin. Yes, Lord. Thank you, Sa Lord umagang to, God. family, let us worship God. Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila. You're all I want, Lord. You're all I need, Lord. Lord, help us na makilala ka pa namin, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Patuloy na lumapit kami sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus, Lord. Apart from you, Lord, we can do nothing, Lord. Jesus. Lord, nakuha namin ang iyong pangako. Thank you, Lord. Jesus. Draw me close to you. Yes, Jesus. Gawin po nating panalangin to church. Never let me go. I'll lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's worship the Lord. You are my desire. No one else will do. There's nothing else can take away. Yes, Lord. No one, Lord. No one. To feel the warmth of your love. Help me find a way to bring me back to you. You're all I want. Let's declare. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. You're all I want. Ikaw lang po ang aming pakailangan, Panginoon. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Hallelujah. Thank you, Jesus. Draw me close to you. Yes, Lord. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm yours. You are my desire. Yes, Lord. No one else will do. No one else will do. There's nothing else can
You're all I need, Lord. You're all I need. You're all I ever need. You're all I want. You're all I want. Help me that you're in. Help me know who I need. Minsan pa po, you're all I want. You're all I want, Jesus. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are here. Thank you, Jesus. Help me know you are here. Yes, Lord. Panginoon, salamat po sa umagang to. Thank you for your word, Lord, na na-receive namin ngayong umagang to, Panginoon. Salamat po sa encouragement, Panginoon. Spiritually, Lord. Lord, na-boost po lalo ang aming pananampalataya. Ang aming pag-asa, Panginoon, na hindi pa huli ang lahat, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang may hawak na aming future, Panginoon. Hindi po ang gobyerno, Panginoon. Hindi po ang aming nasasakupan dito, Lord. Hindi po ang aming trabaho ang may hawak ng future, Lord. Hindi po ang mga businesses namin, Lord, ang may hawak ng aming future. Ikaw, Panginoon. Kaya po, we are confident, Lord, na alam namin we have a good future because of our Lord Jesus Christ who died on the cross. Kaya po sa umagang to, family, patuloy mo siyang pasalamatan. Patuloy mo i-declare sa buhay mo na, Lord, samahan niyo po ako, Panginoon, tungo sa iyong pangako. Samahan niyo po, Panginoon, araw-araw na aking buhay sa tulong ng iyong banal na salita na siyang aming gabay para sa iyong pangako. Salamat po, Ama, sa umagang to. Inaangkin po namin ang katagumpayan. Salamat po, Ama. Tagumpay na po ang iyong mga anak. Tagumpay na po ang buong linggong ito, Panginoon. Tagumpay na po ang aming future ng aming Lord salin lahi, Panginoon. Sapagkat, Lord, todo kami sa iyo, Panginoon. Salamat po na marami, Lord. We give back all the glory, honor, praises belongs to you. This our prayer. The mighty name of Jesus, anak ng Diyos, ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Makakaupo po tayo sa presensya po ng ating pong Panginoon.